Kabanata 211. Dinala ni Michael si Charlotte sa isang seaside sa T-Nation-style meat fondue restaurant. Gayunpaman, naramdaman ni Charlotte ang hindi mapakali sa sandaling makita niya ang mga salitang T-Nation. Sa kabila ng lubos na pagkatiyak na hindi si Tevon ang lalaki mula noong gabing iyon, ang mga larawang iyon ay higit pa sa sapat na para kasuklam-suklam siya. Ang masama pa nito, ang mga larawan ay nasa kamay na ng mag-inang duo ng pamilyang White. Kung ang mga larawang iyon ay isa publiko, ang reputasyon ni Charlotte ay masisira, at ito ay makakaapekto pati ang mga anak niya. Anong mali? Malumanay na tanong ni Michael nang makita niya ang kakaibang pagmumukha nito. Hindi mo ba gusto ang T-Nation style meat fondue? Pumunta tayo sa ibang lugar. Hindi, ayos lang. Naisip niya na maingat niyang pinlano ang lahat, kaya ayaw niyang umulan sa kanyang parada. Higit pa rito, nakapagmaneho na sila hanggang sa malayo. Magiging matagal ang biglang pumunta sa ibang lugar. Kung ganoon ay pumasok na tayo. Dinala niya siya sa isang private room na nabook na niya bago siya dumating. Bawat ulam ay kanyang kinagigiliwang kinakain. Pagkaalis ng mga waiter ay nagsimulang mag-alala ang dalawa sa nakaraan. Pinag-uusapan ang mga araw ng kanilang unibersidad, pinasaya sila lalo na. Iyon ay mas simpleng mga panahon, pagkatapos ng lahat. Tapos, tinanong ng lalaki si Charlotte kung kumusta na siya ngayon. Dahil doon, nawala sa isang iglap ang ngiti sa mukha ng huli at naging malungkot siya. Ibinaba ng babae ang kanyang ulo at humigop ng kanyang tsaa, na hindi umiimik. Nabalitaan ko mula kay Helena na medyo malapit ka kay Mr. Nock ng Divine Corporation, pahiwatig ni Michael. He's my boss, mabilis niyang sagot. Charlotte, huwag na huwag kang gagawa ng anumang bagay para tumawid sa Knocks, paalala ni Michael. Dahil doon, natarante siyang tumingin sa kanya. Bakit mo sinasabi iyan? Well, how should I put it? Sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga karaniwang termino. May kasabihan sa mundo ng korporasyon tungkol sa dalawang makapangyarihang pamilya. Kinokontrol ng mga Nock ang Timog, habang kinokontrol ng mga Lindbergh ang Hilaga. Sila ang pinakamalaking mga manlalaro sa bilog ng negosyo ng bansa, ngunit sila rin ay mga yungib ng leon. Pareho talagang komplikado ang mga pamilyang iyon. Masyado kang inosente para mahuli sa mga taong tulad nito. Oh, sagot niya habang tumatango. Akala ko mas marami kang alam. Ano? Halatang naguguluhan ng lalaki sa kanyang maikling pahayag. Wala, ninitian siya nito. Uminom tayo ng tsaa. Si Michael ay naiiba kay Hector, Zachary, at kahit kay Chris, pagkatapos ng lahat. Ang lalaki ay mahilig sa sining at kinasusuklaman ang anumang bagay na may kaugnayan sa negosyo. Bilang isang taong hinamak ang isang buhay kung saan lahat ng tao ay nagpakanalaban sa isa't isa sa dilim, tiyak na siya ay isang mundo na bukod sa mga tuso na negosyante. Hindi rin siya tulad ni Chris, na sobrang matalino at mataktika pagdating sa pakikisalamuha sa mundo ng negosyo. Walang gustong gawin si Michael sa lahat ng mga labanan sa kapangyarihan at madilim na mga pakana na nangyayari sa mundo ng kumpanya. Siya ay kasing dalisay ng isang santo patungkol sa kanyang damdamin din. Kaya naman, ayaw ni Charlotte na matali siya sa kanyang mundo. Maya-maya lang ay dumating na ang pagkain, at nag-enjoy ang dalawa sa kanilang meat fondue habang nag-uusap. Inalagaan ni Michael ng mabuti si Charlotte tulad ng dati, at sanay na ang babae. Biglang nagring ang phone ni Charlotte kaya lumabas siya ng kwarto para sagutin ang tawag. Si Mrs. Berry iyon. Ipinaalam sa kanya ng kasambahay na si Ellie ay nagkaroon ng panibagong sipon at mainit, kaya siya ay dinala ang bata sa ospital. Biglang natarante si Charlotte. Kamusta siya? Don't worry, it's just a common cold, but she miss you. She keeps calling for her mommy. Nais ni Charlotte na nasa tabi ng kanyang anak ngayon, ngunit alam niyang hindi pinapayagan ng kanyang sitwasyon ngayon ito. Kaya, ang tanging nasabi niya kay Mrs. Berry ay, pakiusap, alagaan mo sila para sa akin. Babalik ako kapag nagawa ko na maayos na ang lahat. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, babalik na sana siya nang mapansin niya ang pribadong kwarto sa tapat niya ay naiwang bukas ng bahagya.
Pagkatapos, sa pamamagitan ng 2 pulgadang bitek, nakita niya ang 2 pamilyar na figura, si Hector at Helena. Ang lalaki ay mukhang naparami ng nainom. Uminom siya habang nagrereklamo ang kanyang puso, nakatingin parang isang ganap na kuripot. Napakasakit ng puso ni Helena kaya hindi niya napigilan na yakapin siya. Gayunpaman, sa halip na itulak siya, hinawakan ni Hector ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang mga labi. Agad namang natigilan si Charlotte sa nakita. Nakatayo siya sa kinatatayuan. Hanggang sa isinara ng isang waiter ang pinto ay bumalik siya sa kanyang katinuan at pumikit ng mariin. Ang aking mga mata ba ay pinaglalaroan ako? Charlotte, tawag ni Michael sa kanya. Dahil doon, agad niya itong sinundan pabalik sa pribadong silid at isinara ang pinto bago nagsalita ng nag-aalala, nakita ko lang. Pero bago pa siya makatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Luna. Nakakunot ang noo niyang sinagot ang phone niya. Hello, nasaan ka? Agad na tanong ng babae. Kumakain ako sa labas. Bakit? Kumunot ang noo ni Charlotte. Ibigay mo sa akin ang address. Ngayon na, nababaliw ka na ba? Biglang umalangaw ang boses ng isang waiter mula sa labas. Welcome sa The Lime Tree. Nang marinig ito ni Luna ay agad na nagpabaliw sa kanya. Magaling, Charlotte. Binigyan kita ng 2 araw para humanap ng mapapangasawa. Pero dito mo na lang inaakit ang akin. Maghintay ka lang, walang iyak ang babae ka. Hoy! Natapos ang tawag bago pa nagkaroon ng pagkakataon si Charlotte na ipaliwanag ang sarili. Bakit, bakit, ang malas ko? Nandito ako na sinusubukang mag-enjoy ng masarap na pagkain, pero ngayon lang ako naging scapegoat ng ibang tao. Dapat ay nag-install si Luna ng tracker sa telepono ni Hector. Alam niya kung nasaan siya ngayon, pero malamang hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin niya ay nakakakita siya ng ibang babae. At dapat ako lang ang babaeng iyon. Kaya pala tinawagan niya ako. Pero kailangan lang magsalita ng waiter na yun habang nasa phone ako. Ito ay isang kalamidad. What's wrong? Sino ang tumawag sa'yo? Tanong ni Michael. Si Luna iyon, mahinang sagot ni Charlotte. Nagsimula siyang lumayo sa akin sa sandaling kinuha ko. Nakakalokang bastard. Bakit siya tumatawag sa'yo? Sa tingin niya, kakain ako ng hapunan kasama si Hector dito. Sa totoo lang, agad niyang binawi ang kanyang mga sinabi nang mapagtanto niya ang kanyang sasabihin. Si Helena ay pinsan ni Michael, pagkatapos ng lahat, at pareho silang nasa iisang restaurant ngayon. Kung mahanap ni Michael out the truth, siguradong bubugbugin niya si Hector. Sa dinami-dami ng mga tao rito, mauunawaan ang relasyon ni Hector at Helena. Masama ito para sa karera ni Hector, at kapuputan ako ni Helena dahil dito. Nakagawa na ako ng napakaraming kalaban. Ayokong ma-turn on din siya sa akin. Hindi ko rin gustong bigyan ng hirap si Hector. Sa totoo lang, udyok ng lalaki sa harapan niya. Wala, ayaw ni Charlotte na gawing komplikado ang mga bagay. Pumunta tayo sa mas mapayapa, Michael. Hindi ko na dapat i-book ang lugar na ito. Hindi napigilan ni Charlotte na matuwa tungkol sa meat fundo dito. Kinuha ni Michael ang kanyang telepono at susi bago umalis kasama si Charlotte. Hindi naiwas ang pag-isipan ng huli ang mga sinabi ni Michael at nakitang kakaiba ang mga ito. Alam ba ni Helena dito ka sa akin? Of course she does. Nakangiting sagot niya. Hindi ako kumakain kasama ng ibang babae maliban sa iyo. Mahigpit na pumulupot ang mga labi ni Charlotte. Sa kabila ng hindi sinasabi, nagsimulang mapuno ng kawalan ng katiyakan ang kanyang puso. Kung si Helena ang nagsuggest kay Michael na dalhin ako dito, bakit siya sasama kay Hector? Hinayaan niya ba akong mahuli sila ng kusa? Ang dalawa ay lumabas ng restaurant at papasok na sana sa elevator nang biglang, nakita niya ang isang mag-asawang naghahanda sa loob. Agad siyang napatigil sa kinatatayuan niya. Ngunit bago pa man sila masulyapan ni Michael ay tumunog ang kanyang telepono, at tumabi siya para sagutin ito. Hello, oo, nasa labas ako ngayon. Baka sa ibang araw. Pag-usapan natin ito kapag naayos ko na ang aking mga bagay. Okay.
Nang ibaba niya ang tawag ay dumating na ang elevator sa ground floor. Nagmamadaling naglakad si Charlotte patungo sa salamin na bintana at tumingin sa ibaba. Gaya ng inaasahan, nakita niya si Hector pagpasok sa sasakyan habang nakahawak kay Helena. Pagkatapos, pinaandar ng babae ang makina at umalis. Anong tinitingin-tingin mo? Lumapit si Michael at nagtanong. Wala lang. Let's go. Napakunot ang noo ni Charlotte, at nakaramdam ang bigat sa loob. Nabigo ako sa iyo, Hector. Noon, sabi mo ang mga magulang mo ang gustong i-cancel ang kasal natin and that whatever ang nangyari sa pagitan mo at ni Luna ay isang sandali ng pagkalasing. So, paano naman ngayon? Kahapon lang, nanumpa ka na paprotektahan ako. Pero tingnan mo, niloloko mo si Helena ngayon. Ikaw ay walang iba kundi isang hamak. Anong problema, Charlotte? Tanong ni Michael, na napansin kung gaano siya kawalang malay. Huwag kang mag-alala tungkol kay Luna. Siya ay palaging isang nutcase. Sinabi ko pa nga sa iyo noon na huwag kang makikipagkaibigan sa kasing sama niya. Napabuntong hininga ang babae at lumingon sa kanya. Ikaw lang ang hindi nagbago sa lahat ng kaibigan ko, Michael, she lamented. Oo, si Hector, Helena, at Luna ay iba na sila ngayon. Ikaw lang ang kasing dalisay ng puso at kabait tulad ng dati, Michael. Pero syempre, sabi ni Michael habang marahang ginulo ang buhok niya. Hindi ka pa nakakain ng marami ngayon lang, di ba? Tara kain tayo. Ayos lang. Humanap tayo ng maganda at tahimik na mauupuan. Nakaramdam si Charlotte ng pisikal at mental na pagkapagod. Okay. Makalanghap tayo ng sariwang hangin sa dalampasigan. Inihatid sila ng lalaki sa tabing dagat at ibinaba ang bintana. Pagkatapos, habang nakatingin sa kalangitan sa gabi na puno ng bituin, bungad niya kay Charlotte. Siya ay naglalakbay sa mundo ng mag-isa sa nakalipas na 4 na taon, hinahangaan ang bawat tanawin at nililika ang mga ito sa kanyang sketchbook. 4 na taong pamumuhay ng simple at walang bahid na buhay ay parang isang araw lang para kay Michael. Si Charlotte naman ay matagal nang naging puting kumot na puno ng mantsa. Sa ibabaw ng kanyang maraming madilim na nakaraan at pangit na alingawngaw, ang babae ngayon ay inaapi ng iba, at siya hindi mabuhay ng malaya. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na sabihin kay Michael ang anuman. Tumanggi siyang maging makasarili at gamitin siya bilang isang kalasag. Hindi lang ito makatarungan sa kanya. Charlotte, pakiramdam ko marami kang iniisip na ayaw mong pag-usapan, sabi niya habang hawak ang kamay niya. I don't care what you've been through. Ang gusto ko lang ay maging kanlungan mo at bahala ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Charlotte nang marinig ang pag-amin ng lalaki. Pero sa halip na sumuko, siya niyakap siya at naglagay ng maluwag na ekspresyon. Bakit kailangan mong maging kanlungan ko? I'm doing pretty na mabuti sa sarili ko ngayon. Charlotte, sa tingin ko sapat na ang ginawa natin para sa araw na ito. Uwi na tayo. Gusto niyang mamuhay ng maligaya magpakailanman kasama si Michael, kung hindi dahil kay Zachary at sa 3 mga bata. Sa kasamaang palad, walang if sa mundong ito. Nakatakdang maging komplikado ang buhay niya. Hindi sinubukan ng lalaki na ituloy ang bagay na iyon, dahil alam niyang kailangan niya ng oras. Pagsapit ng gabi, inihatid niya si Charlotte pauwi at pinanood itong naglalakad papasok sa kanyang residential area hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Nanatili siyang nakatingin sa kanya sa buong oras habang nananatili sa kotse, dahan-daang pinapanood siyang umalis. Agad na pinadalhan ni Charlotte si Mrs. Berry ng text pagdating sa bahay. How's Ellie, Mrs. Berry? Mayroon ba siya na hindi pa gumaling? Nang matanggap ang text na iyon, tinawagan siya ni Mrs. Berry, na tila pagod na pagod. Kakabalik lang namin mula sa ospital, tulog na si Ellie, miss. Si Robbie at Jamie ay naghihintay sa amin sa buong oras. Binabantayan nila ngayon si Ellie habang nagluluto ako ng pansit. Salamat, Mrs. Berry. Labis na nakonsensya si Charlotte. Alam niya kung gaano kahirap para sa kanyang kasambahay na alagaan ang 3 mga bata, lalo na noong si Ellie ay napakasakiti na bata. Sa tuwing naiisip iyon ni Charlotte, ang dugo niya lalakas ang pressure dahil nakaramdam siya ng pagkabalisa at pag-aalala.
Hindi siya aabot ng ganito kung wala si Mrs. Berry sa tabi niya nitong mga taon. Higit pa rito, ang kanyang 3 anak ay kailangang tiisin ang malamig na tingin ng iba at hindi na mabubuhay ng normal na buhay. Talagang nakaramdam siya ng pagsisisi. Pinapatawag ako ni Robbie, Miss. Bababa na ako ngayon. Magpahinga ka na, at huwag kang masyadong mag-alala. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinitigan ni Charlotte ang kanyang telepono nang may pagdududa. Kung talagang ayaw ni Michael, siguro, basta siguro. Nang magsimulang maglibot ang kanyang mga iniisip, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Zachary. Agad namang natigilan si Charlotte. Maingat niyang sinagot ang telepono matapos tumahimik. Hello? Anong balak mo? Ang tunog ng lalaki ay napakalamig gaya ng dati sa kabila nang siya ang tumawag. Nag-spacing out lang ako. Humiga siya sa sopa bago siya nagtanong, may problema ba? Babalik ako at aasikasuhin ang pagbibitiw mo, propesyonal na pahayag ni Zachary. Oh, that's very kind of you. Thank you, Mr. Noct. Maingat niyang sagot. Wala ka bang sasabihin sa akin? Nag-isip siya sandali bago sumagot, good night. Natahimik ang pag-uusap, at ibinaba ng lalaki ang tawag makalipas ang ilang segundo. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ano ba dapat ang sinabi ko sa kanya? Si escort man o hindi, malamang alam na niya ang ginawa ni Luna sa kumpanya. Pero paano kung gawin niya? Dapat ba akong magreklamo sa kanya tungkol dito at humihiling sa kanya na tulungan ako? Ikaw ang pinakakinatatakutan ko, Mr. Noct. Mas kaunti lang ang iniisip ko kung hindi ka kasali. Humiga si Charlotte sa kama, at hindi makatulog. Isang araw na ang lumipas, wala pa rin siyang alam kung paano haharapin ang mag-inang duo na nagtatangkang manggulo para sa kanya. Dapat ba talaga akong magpakasal sa isang tao? Papatayin ako ni Zachary kung gagawin ko, hindi ba? Lumipas ang gabi bago niya ito namalayan. Biglang tumunog ang phone niya habang natutulog siya. Hello, tanong niya na nananatiling nakapikit ang mga mata. Charlotte, nakita mo na ba ang balita? Parang tuwang-tuwa si Lily. Ano? Tulala pa rin, naisip ni Charlotte na ang babae ang nagsasalita tungkol sa balita kahapon. Ang mga larawan mo at ni Mr. Sterling ay nasa internet ngayon, bulalas ni Lily. May mga video pa nga ng inyong intimate sa kotse. Oh, Diyos! Ang asungaw ninyong mag-asawa. Dahil sa komentong iyon ay napatigil si Charlotte saglit. Intimate kami sa sasakyan. Anong pinagsasabi mo? Tanong niya sa pagkataranta. Kinunan ng mga paparazzi ang mga ginawa mo sa kotse kasama si Mr. Sterling kagabi. Ikaw ay nasa tabing dagat. Nasa internet na ito ngayon, at nakita ito ng lahat ng nasa trabaho. Napatulala si Charlotte. Baka sina Hector at Helena. Paano ako naging bahagi ng lahat ng ito? Nabalitaan ko lang na baka tatanggalin ka ng kumpanya, pero ayos lang. Mayroon kang Mr. Sterling, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi yun, Lily. You're not bad at all, Charlotte. Namula ako sa panunood ng video na iyon. Hahaha, I sent you the link. Tingnan mo ito. Si Lily ay nasa napakataas na espiritu na para bang pinag-uusapan niya ang tungkol sa pinakamagandang balita sa mundo. Habang tinapik ni Charlotte ang link, nalaglag ang panga niya. Isang lihim na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng presidente ng Sterling Group at ng kanyang ginang. Kasama sa artikulo ang mga larawan ng mag-asawang kumakain at magiliw sa isa't isa sa loob ng isang pribadong kwarto sa The Lime Tree. May mga litrato pa silang naghahanda sa loob ng elevator. Ang kakaibang bagay ay malinaw na nakuhanan ng litrato si Hector sa bawat larawan, samantalang ang kay Helena na mukha ay ganap na hindi matukoy. Ang tanging nakikita ay ang kanyang buhok, katawan, at damit. Bukod dito, nakasaad sa artikulo na ang babae sa loob ng mga larawan ay isang menor de edad na sekretarya mula sa Divine Corporation na tinatawag na si Miss Wind. Sino pa kaya ang tinutukoy nito? Nawalan ng masabi si Charlotte. Malinaw na si Helena ang babaeng iyon. Bakit nila sinasabi na ako? Kahit na walang ibang may ideya, dapat alam ng sino mang kumuha ng mga larawan. Galit na tinapik ni Charlotte ang susunod na link.
Si Hector Sterling ay nasa sabik kasama ang kanyang ginang sa isang kotse sa tabi ng dalampasigan. Sa itaas ng higit pang mga video at larawan, ang buong pagsubok ay inilarawan din ng detalyado. Ipinakita sa video na nakaupo si Hector sa passenger seat kasama ang babaeng lead na nakasakay sa kanya sa itaas. Yung dalawa ay mukhang lasing na lasing. Kitang-kita ang mukha at katawan ng lalaki, ngunit muli, hindi nakikilala ang mga katangian ng babae. Tanging si Charlotte lang ang nakakaalam na si Helena iyon. Gayunpaman, ang lahat ng mga artikulo ng balita ay tumuturo sa isang maliit na sekretarya mula sa Divine Corporation. Ang ilan ay nagsiwalat pa ng tunay na pangalan ng babaeng lead, si Charlotte Wind. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 215. Agad siyang napaupo nang makita ang sariling pangalan. Saan mo nakuha ang lahat ng balitang ito, Lily? Aling pahayagan ito ng outlet? Ito ay literal sa lahat ng dako sa internet. Nagte-trend ka rin sa Facebook. Noong una, parang Divine Corp Secretary, pero ngayon, nakaplaster na ang pangalan mo kung saan-saan. Napahawak si Charlotte sa buhok niya sa gulat. Paano ko mapapatunayang inosente ako? Ito ay halos imposible. At saka, hindi pa nagpapalam si Michael sa media. Walang maniniwala sa kanya, kahit na siya ang nagsisilbing saksi ko. Dapat ay pinigilan ko ang dalawang iyon habang may pagkakataon ako kagabi. Bakit nila gagawin ito sa kotse sa beach, gayunpaman? Sana pumunta na lang sila sa isang hotel. Hindi man lang nila sinubukang panatilihing mababa ito at nauwi sa pagkuhan ng kanilang mga larawan. At ngayon, maging ako ay kinaladkad sa kanilang mga kasuklam-suklam na gawain. Sandali lang, bakit kitang-kita ang mukha ni Hector samantalang si Helena ay hindi? Parang may hindi tama, hindi mo na maitatago ang relasyon mo kay Mr. Sterling, Charlotte. Nabalitaan ko na mula kay Ginoong Yates na ang isang relasyon ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa imahe ng kumpanya. Pati yung shares maaapektuhan. Sa tingin mo, papakasalan ka ba ni Mr. Sterling para protektahan ang kanyang reputasyon? Sinimulan ni Lily ang pagsisiyasat. Hindi yan ang nangyayari, nagmamadaling paliwanag ni Charlotte. Walang pumapasok sa pagitan ni Mr. Sterling at, "Oh, tara na. Ang inyong mga video ay nasa lahat ng dako. Wala nang iba pang maitatago sa puntong ito. Tsaka, kami ay mga kaibigan, hindi ba? Ito ay hindi tulad ng ako ay umiikot na nagsasabi sa iba pang mga tao tungkol dito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagiging tapat sa akin. Hindi. Hang on. There's another article," pinutol ni Lily si Charlotte bago sumigaw sa gulat. "Oh, God. Hindi ko kaya maniwala ka, Charlotte. Kaya minsan ka talagang isang nightclub princess na naglaro pa ng T-Nation male model. Puno ka ng mga sorpresa. Anong sabi mo?" Tanong ni Charlotte na gulat na gulat. "Magpapadala ako sa iyo ng isa pang link. Tingnan mo ito." Nagsimulang maging seryoso si Lily. "Now that the issue's been made such a big deal, all the media will start scoring your past. You'll have para alagaan ito sa lalong madaling panahon, o makakaapekto ito sa iyong relasyon kay Mr. Sterling at mag-iiwan ng kakilakilabot na lasa sa bibig ng kanyang pamilya. Kung mangyayari iyon, hindi ka makakapag-asawa sa isang buhay na puno ng kayamanan." Napatigil si Charlotte sa sinabi ng kaibigan. Nagmamadali niyang binuksan ang iba pang mga link na pinadala sa kanya ng huli. Isang silap sa magulong pribadong buhay ng ginang ni Hector Sterling, mga nightclub at one-night stand. Ang ginang ni Hector Sterling, si Charlotte Wind, ay nakipag-ugnayan sa isang T-Nation male model sa sultry night 4 na taon na ang nakalipas. Sino sa mundo si Charlotte Wind? Paano niya nabihag ang pinakamayamang tao sa H-City? Ang background ni Charlotte Wind ay isisiwalat ngayong tanghali. Misteryosong tao upang ibunyag ang buong proseso ng escort escapades ni Charlotte Wind. Live ngayon sa 1 p.m. Sa nanginginig na mga kamay, tinapik ni Charlotte ang bawat artikulo. Lahat ng intimate photos nila ni Tevin, pati ang video ng pagtawag niya sa isang escort,
ay inilabas na. Sa gayong konkretong ebidensya, halos imposibleng tanggihan ang kanyang pagkakasangkot. Inalis na ang boses at figure ni Luna, na naiwan lamang sina Charlotte at Kevin, na parehong lasing ng kanilang talino noong panahong iyon. Ang ilang mga outlet ng balita ay pinagsama-sama pa ang lahat ng mga artikulo ngayon at nag-publish ng isang detalyadong timeline ng kabuuang pagsubok. Inilarawan ng timeline kung paano niya walang humpay na naakit si Hector at minamanipula ito para talikuran ng kanyang asawa. Ikinwento rin ito kung paano siya naengganyo ni Charlotte sa kanilang munting car adventure kagabi. Hindi lang iyan, inangkin pa nito na ginagawa niya ang lahat ng ito para pilitin siyang pakasalan si Hector. Sa madaling sabi, ang bawat artikulo ay tumuturo sa kanya bilang isang pasimuno habang pinipinta si Hector bilang isang nawawalang tupa at si Luna bilang isang walang magawa, at mapagparaya na asawa. 10,000 tao ang kumutya sa kanya sa mga komento, at ang ilan na personal na nakakakilala sa kanya ay nagpatuloy upang ilantad ang higit pa sa kanyang pribadong buhay. Kabilang sa gayong mga individual ang kanyang mga katrabaho, mga dating kapitbahay, mga dating kaibigan, at maging siya mga kaeskwela mula sa kindergarten. Ngayon, naramdaman ni Charlotte na parang may naghubad sa kanya at itinapon siya sa gitna ng karamihan, na lahat siya ay nalantad. Saksi ang lahat sa lahat ng ginawa niyang mali, at lahat ng uri ng sumpa sa kanya ay ibinato ng lahat. Sa totoo lang, nagmumura pa nga sila sa mga magulang niya, hindi raw sila dapat nagdala ng kasuklam-suklam na taong tulad niya sa mundo. Kahit na ang mga nakakakilala sa kanya ay nahihiya na maging kakampi niya, at nadama nila na ang pagkakilala sa kanya ay isang kahihiyan din sa sarili. Sa sandaling iyon, si Charlotte ay isang taong sama-samang hinamak ng buong mundo. Siya ay isang target ng pagbaril na pinupuntirya ng lahat, umaasa na maaari nilang putulin siya sa mga piraso. Nanginginig ang kamay ni Charlotte, at ang kanyang puso ay tumitibok ng 1 milya bawat minuto. Siya ay nasa kawalan, at ang kanyang isip ay isang baog na tanawin. Ano ang gagawin ko ngayon? Charlotte, Charlotte, ang nag-aalalang sigaw ni Lily mula sa kabilang linya. Hoy! Sa ngayon, si Charlotte ay nasa bingit ng isang breakdown habang siya ay nasasakal. Lily, ako ay na-frame. Ano ang gagawin ko ba? Charlotte, I'm sorry. Noong nakita ko ang video mo kasama si Mr. Sterling sa simula, akala ko talaga ginawa mo ito na diinan ng kanyang asawa. Ngayon na ang mga bagay ay naging seryoso, ang sitwasyon ay hindi kanais-nais sa iyo. Kung ito ay magpapatuloy, ang iyong reputasyon sa lipunan ay magbabago sa pinakamasama. Bilasan mo at kausapin mo si Mr. Sterling. Huwag mag-antala ng 1 segundo pa. Kung hindi, ang mga netizens ay pupunta para hantingin ka at ilantad ang lahat ng iyong pribadong usapin at iyong nakaraan. Kapag nangyari iyon, mapapahamak ka. Sige, magtatrabaho ako ngayon. Tumawag na mabilis kay Mr. Sterling. Kailangan mong hayaan ang isang tao na hawakan ito. Pagkatapos noon ay pinatay na ni Lily ang tawag. Nagpatuloy si Charlotte sa paghawak sa telepono habang libu-libong mga iniisip ang tumatakbo sa kanyang isipan. Siya ay hindi posibleng tawagan si Hector, ngunit hindi rin niya matawagan si Zachary. Siyempre, walang kabuluhan ang pagtawag sa kay escort din. Kaya naman, naiwan siya sa isang pagpipilian, si Michael. Nang tatawagan na sana ni Charlotte si Michael, napagtanto niya ang numero na ginamit niya 4 na taon na ang nakakaraan ay matagal nang nakansela. Noon niya naalala na nakipag-ugnayan sa kanya si Michael sa pamamagitan ng telepono ni Helena kahapon, at hindi niya ginawa na alamin ang bagong numero ni Michael. Maliban na lang kung, tatawagan ko ba si Helena? Ngunit kukunin ba ni Helena si Michael para sa akin? Pagkatapos ng lahat, Helena's the culprit. Regardless, I have to try. Pagkatapos ay tinawagan ni Charlotte ang numero ni Helena. Walang sumasagot pagkatapos ng mahabang panahon, at ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Tama iyon. Bakit sasagutin ba ni Helena ang tawag ko sa oras na ganito? Akmang susuko na siya, nang biglang pumasok ang tawag niya. Dumating ang boses ni Helena sa mga speaker. Charlotte, ako.
Sa sandaling iyon, nang marinig ang boses ni Helena, sari-saring emosyon ang damaloy sa puso ni Charlotte. Nawala sa kanyang isipan ang mga nangyari kagabi, at nag-aalala sa kanyang puso. For a split second, gusto siyang tanungin ni Charlotte, kasali ka ba dito? Gayunpaman, hindi nang ahas si Charlotte na sabihin ang tanong na iyon, sa takot na mawala sa kanya ang kanyang huling pagkakataon na mailigtas. Anong problema? Ang boses ni Helena ay kalmado, palakaibigan, at magalang. Kung tutusin, wala namang mali sa tonong iyon ni Charlotte. Sa pagkakataong iyon, hindi niya mapigilan humanga sa malakas na psikolohikal na kalidad ni Helena. Sabay tawa sa pagiging ignorante niya. Noong nakaraan, naisip pa rin niya na si Helena iyon isang simple-minded, sincere, at magandang babae. Sa totoo lang, mas itinago lang ni Helena ang kanyang tunay na ugali kaysa kay Luna. Hinahanap ko si Michael. Sinubukan ni Charlotte ang lahat na maging mahinahon, ayaw niyang magmukhang naguguluhan sa harap ni Helena. May sakit si Michael, malungkot na ungol ni Helena. Masama ang pakiramdam niya simula noong umuwi siya kagabi. Nang dumating ang daddy ko para kunin siya sa almusal, nalaman niyang nahimete si Michael dahil sa mataas na lagnat, kaya pinapunta niya agad siya sa ospital. Inaalagaan siya ng daddy at mommy ko sa ospital ngayon. Anong nangyari? Natigilan si Charlotte sa balita. Mabuti naman siya noong naghiwalay kami kagabi. Iyan ang gusto kong itanong sa iyo, pakli ni Helena. Dapat alam mo na mahina ang puso ni Michael mula pagkabata, at allergic siya sa ilang pagkain. Ginawa mo ba siyang kumain ng maling pagkain? Kaya ba siya may sakit ngayon? Hindi naka-imek si Charlotte. Ang salarin ay nasa isang tawag sa kanya, ngunit hindi lamang siya maaaring hindi tanungin siya tungkol sa bagay na iyon, ngunit sa halip ay tinanong pa niya siya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagmura siya sa kung gaano siya walang silbi sa kanyang paghinga. Sige, bibisitahin ko si Michael sa ospital ngayon. Ingat ka, paalam. Pagkatapos niyang magpaalam ng magalang, tinapos ni Helena ang tawag. Ang kamay ni Charlotte sa telepono ay mas nanginginig ngayon. Kung gaano siya naitago ni Helena ng likas. Hindi ako makapaniwala na hindi ko ito nakita bago ito. Ang sakit ba ni Michael ay nagkataon lamang o binalak ito? Nakakatakot kung may ginawa si Helena kay Michael para lang i-set up ako. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado si Charlotte. Ang pamilya ni Helena ay umaasa kay Michael, at iyon ang tanging garantiya ni Charlotte na hindi gagawin ni Helena na saktan talaga si Michael. Marahil ang kanyang lagnat ay dahil sa isang banayad na reaksyon ng alergy, at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinadala sa ospital. Pagkatapos, magkakaroon siya ng pagkakataong kunin ang kanyang telepono mula sa kanya. Noon pa man ay walang muwang si Michael, kaya normal lang sa kanya na huwag masyadong mag-isip ng kahit ano. Hanggat ligtas siya. Gayunpaman, ngayong hindi available si Michael, wala nang ibang maisip si Charlotte na tutulong sa kanya. Parang lalabas ang puso niya sa dibdib niya. Ring, ring. Biglang tumunog ang phone niya, isang malakas na tunog. Kinilig si Charlotte sa pagkabigla bago niya ibinaba ang kanyang puso. Ito ay isang tawag mula kay Luna. Mabilis na pumili nito pataas, sabi niya, "Hello. Charlotte, nakita mo ba ang balita?" Ang masamang boses ni Luna ay naglakbay sa kanyang mga tainga. Siya ay masiglang nagpatuloy, "Ngayon alam mo na kung ano ang kahihinatnan ng pagtawid sa akin. Baliw ka, bakit kailangan mong gawin ito?" Angal ni Charlotte, "Di ba nagkasundo tayo sa 2 araw? At ngayon hindi pa natatapos, kaya bakit mo ini-upload ang impormasyong iyon sa internet?" "Bakit? Hahaha." Isang nakakatakot na tawa ang ginawa ni Luna. "Hindi ako makapaniwala na walang kahihiyang tinatanong mo ako kung bakit. Ang video ng pakikipagtalik mo sa aking asawa ay nasa internet, at kinukutya ako ng lahat. Siya ay kahit pinipilit mo akong makipaghiwalay, pero tinatanong mo ako kung bakit. Hindi yun ang nangyari, hindi ako yun ang sa video." "Tama na." Pinutol ni Luna ang sinabi ni Charlotte. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, siya ay nagmura. "Nasusuka ako sa iyong bongga na mga paraan. Nagpapanggap ka na parang lahat kayo ay marangal at mas mahusay kaysa sa lahat,
niloloko ang isang grupo ng mga tao na gawin para sa iyo ang lahat, ngunit mas mapanlin lang ka kaysa sa iba. Luna, makinig ka sa akin. Talagang hindi ako ang babae kagabi. Kasama ko si Michael kagabi. Stop it. Ayokong makarinig pa ng kasinungalingan mula sa'yo. Hindi na kinaya ni Luna na makinig pa. Ikaw ipinangako mo sa akin na gagawin mo ang sinasabi ko, ngunit hinikayat mo ang aking asawa na matulog sa iyo sa susunod na segundo. Ikaw na walang hiyang bitch, sana mapatay na kita ngayon. Tinawagan mo ba ako para isumpa ako? Huminga ng malalim si Charlotte para pakalmihin ang sarili. Ikaw dapat ang tumatawag para makipag-ayos sa mga tuntunin at kondisyon sa akin, tama ba? Ikaw, Luna, hayaan mo akong makausap siya. Kinuha ni Amanda ang telepono mula sa mga kamay ni Luna. Charlotte, sinasabi ko sa iyo ito ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi namin inilantad ang 3 bastos mo ay binibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Alam ko, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko? Alam na alam ni Charlotte na kahit nasira ang kanyang reputasyon, ang mga bata ay hindi pa nabubunyag sa publiko. Hanggat ang mag-inang duo ng Whites ay tumigil sa oras at nasuhulan ng media na tanggalin ang balita, hindi maapektuhan ang mga bata. Wala siyang pakialam kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi niya maaaring hayaang mapahamak ang kanyang mga anak dito. Pakasalan kaagad ang lalaking iyon mula sa T-Nation at sabihin sa lahat ang tungkol dito. Pagkatapos, mag-migrate sa T-Nation kasama yung 3 bastos mo. At doon, idinagdag ni Amanda, huwag kang mag-alala. Bibigyan ka namin ng sapat na halaga, at bibigyan pa namin ng bahay ka sa B-City. Ikaw at ang iyong mga anak ay mamumuhay ng magandang buhay sa T-Nation. Si Tita Amanda ay tiyak na mas matalino kaysa kay Luna. Sumili ang mapait na ngiti sa labi ni Charlotte. 4 na taon na ang nakalilipas, ang mag-inang duo ay ginawa sa kanya na mawala ang lahat, ngunit hindi niya naisip ang paghihiganti niya. Gayunpaman, muli nila siyang itinalaga. At the end of the day, everything was because she was too kind and weak. Iyon ang dahilan kung bakit siya laging binubuli. Gayunpaman, ano ang silbi para sa kanya na isipin ang mga ito ngayon? Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak, kaya't isakripisyo at gagawin niya ang lahat para sa kanila. Dapat nakita mo ang balita, tama ba? Patuloy na pagbabanta ni Amanda. 10 milyon ng comments, lahat nagmumura sa iyo para sa pagiging isang walang hiyang mistress. Mayroong hindi mabilang na mga reporter at sinusubukan ng mga netizen na hukayin ang iyong hindi magandang tingnan na nakaraan ngayon. Pareho tayong ina, kaya naiintindihan kita. Ikaw walang pakialam sa nangyayari sa iyo, ngunit napakabata pa ng iyong mga anak. May puso ka ba para panoorin ang ibang bahagi ng mundo na sumpain sila sa pagiging bastard? Tama na, ang mga salita ni Amanda ay mga punyal na tumusok sa puso ni Charlotte. Habang siya ay sumisigaw para sa isa pang babae na tumigil, ang mga luha ay nakatakas sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya siya na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Siya ay walang pagtatanggol habang siya ay nakapasok sa bitag ng mga tusong tao. Wala siyang magagawa sa harap ng kasamaan. Siya ay isang isda sa board, na naghihintay na masira. Nauubusan ka na ng oras. Sa bawat minutong lumilipas, mas mabilis nakakalat ang balita, at the more they'll find out about your terrible past, panunuya ni Amanda habang pinaalalahanan si Charlotte. Kung hindi ka naniniwala sa akin, you can check the internet yourself. May nakaalam na sa iyong pagkakakilanlan, kasama kung sino ang iyong ama. Ang iyong ama ay isang mabuti at perpektong tao. Sigurado akong hindi niya kakayanin to rest in peace kung may manire sa kanya kahit wala na siya. Bilang kanyang anak, naranasan mo masaya kasama ang isang escort sa sultry night noong siya ay nasa pinakamahirap na panahon. Hindi mo man lang siya nakitang pumasok sa kanyang mga huling sandali. Ngayon na ikaw ang dahilan para sa kanyang reputasyon na magdusa sa kamatayan, naaawa ako sa kanya para sa pagkakaroon ng ikaw bilang anak niya. Tama na. Hindi na kinaya ni Charlotte na makinig sa kanya. Sa nanginginig na boses, ulong siya, sasagot ako ng oo sa anumang sasabihin mo. She then cleared her notifications.
Sa ngayon, kahit ang kanyang mga app ay nagpapadala ng napakaraming notification ng balita sa iskandalo, at natagpuan ng media ang higit patungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at maging ng kanyang ama. Ngayon, nagmumura sila sa kanyang ama sa tabi niya. Bawat salita at komento nila ay mga kutsilyong tumutusok sa kanyang puso, na nag-iiwan itong gutay-gutay. Tama si Amanda. Ang kanyang ama ay isang mabuting tao noong siya ay nabubuhay, at walang sino man ang may masamang impresyon sa kanya. Noong namatay siya noon, wala siya sa tabi niya. Kung guguluhin niya ang kapayapaan niya kahit na pagkatapos siya ay pumanaw na, siya ang magiging pinakamasamang anak na babae sa mundo. Tama na, sigaw ni Amanda. Ang matalino ay ang marunong umangkop sa sitwasyon. Nanay, itigil ang pag-aaksaya ng iyong hininga sa kanya. Binalik ni Luna ang telepono habang nag-utos, pupunta ako at ipadala ka ng kasama ni Tevan para sunduin ka. Dalhin ang rehistro ng iyong sambahayan. Pupunta kayong dalawa sa Civil Affairs Bureau kaagad. Naiintindihan ko, walang ibang nagawa si Charlotte kundi ang makinig sa kanila. Don't you dare mess with me, babala ni Amanda. Alam kong kasama ni Mrs. Berry ang 3 bastos mo sa kanyang bayan sa F-Town. Kung maglalakas loob kang manloko sa akin, ititigil ko na ang pagiging magalang sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng ginaw sa kanyang gulugod. Alam niyang kayang gawin ni Amanda ang anumang bagay, ngunit mayroon siya na walang ideya na ito ay masama. Talagang natagpuan niya ang address ni Mrs. Berry sa kanyang bayan. Kung hindi ko papakinggan ang kanyang mga salita, natatakot ako na ang aking mga anak ay talagang nasa panganib. Impake ang iyong mga dokumento at maghintay sa ibaba sa loob ng 15 minuto, utos ni Amanda. Alam mo ang bago kong address. Nauutol na sabi ni Charlotte. Nakita ko ang address ni Mrs. Berry sa kanyang bayan. Ano ang iniisip mo na hindi ko mahahanap ang iyong bagong address? Nanunuya si Amanda, ang walang muwang na aking anak, kaya hindi siya maaaring manalo laban sa iyo, ngunit hindi iyon ang kaso para sa akin. Oo, Tita Amanda, talagang kahanga-hanga ka. Salamat, gawin mo ang sinasabi ko ngayon. Matapos tapusin ang tawag, sumumpa si Charlotte sa kanyang sarili na kailangan niyang lumakas. Sa ganoong paraan, magiging siya magagawang maging isang may kontrol sa hinaharap. Pagkatapos maghugas, inilagay ni Charlotte ang kanyang mga dokumento sa kanyang bag at bumabadala ang kanyang telepono. Anuman, kailangan kong ayusin ito bago ko maisip na gumawa ng iba pa. Kailangan kong humanap ng paraan para makuha na maging malayo sa lalaking iyon mula sa T-Nation at dalhin ang mga bata upang manirahan sa ibang lungsod. Samantala, dumating na ang sasakyan ng mga Whites, at personal na dumating si Amanda para sunduin si Charlotte kasama ang mga bodyguard niya. Nanginginig ang lalaki mula sa T-Nation habang nakaupo sa backseat, at para siyang sisiw na takot na hindi man lang naglakas loob na gumawa ng ingay. Nang makita ng mga bodyguard si Charlotte ay agad nila itong itinulak papasok sa sasakyan bago sila pinaandar. Nang tuluyang iangat ni Charlotte ang kanyang ulo, natigilan siya nang makita si Simon. Hindi tulad ng dati niyang magiliw na pag-uugali, nakakunot ang noo ni Simon habang sinasaway niya si Charlotte. Lagi kang iniisip na mabuting bata. Hindi ako makapaniwala na gumawa ka ng isang bagay na walang kahihiyan tulad nito. Bagaman si Hector ay may relasyon sa iyo noon, siya na ngayon ang asawa ni Luna at ang ama ni Timothy. Paano pwede bang? Lalong walang kahihiyan ang ginawa ng anak mo. Napag-alitan mo na ba siya dahil doon? Gumanti si Charlotte. Ikaw, tumahimik ka, sigaw ni Amanda habang sinasampal si Charlotte. Tinutusok niya ang isang daliri sa kanyang mukha, at namumula siya. Kung hindi para sa tatay mo, pinatay na kita. Haha, isang tawa ang tumakas kay Charlotte. You make it sound as if you actually thought of my father like your kapatid. Hindi ba't kayo ang nagtayo sa aking ama noon? Anong basura ang sinasabi mo? Sigaw ni Simon. Ang daming nagawa ni Richard para sa akin. Paano ko posibleng e-set up siya? Nakatitig sa kanya, napagtanto ni Charlotte na tila tunay ang kanyang pagkabalisa. Huwag mo na lang siyang pansinin. Sa kabilang banda, umiiwas si Amanda kay Charlotte.
Gayunpaman, nanatiling galit ang tono niya. She's just a shameless bitch. Since her plans to seduce Hector have nahulog siya, at sinusubukan niyang sirain ang ating reputasyon. Ang pumatay sa iyong ama ay, naputol ang sasabihin ni Amanda nang magsimulang magsalita si Simon. Shut it! Bakit ka nag-aaksaya ng hininga sa kanya? Pagkatapos ay sinaman niya ito ng tingin, at mabilis itong natahimik habang nakayuko ang ulo. Itigil mo na ang paglabas ng kalokohan. Hinila ni Amanda si Charlotte palapit at binalaan siya. I'd advise you to do as I say. Kung gagawin mo iyon, ililibre kita. Kung hindi, patay na karne ka. Natahimik si Charlotte, ngunit daan-daang mga pag-iisip ang damaloy sa kanyang isipan. Sa kanilang pag-uugali, parang wala silang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa karamihan, sila tiyak na nakakuha ng pera pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, sigurado si Charlotte na alam nila kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Sa katunayan, ang pumatay ay isang taong makapangyarihan. Ito ay dapat, kung hindi, ang isang matalinong babae tulad ni Amanda ay hindi matatakot na tumawid sa kanila. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para isipin ito, at kailangan muna niyang lutisin ang kasalukuyang problema. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Civil Affairs Bureau. Nagsuot si Amanda ng isang pares ng salaming pang-araw at scarf, sa takot na may makakilala sa kanya, bago siya umalis sa sasakyan kasama ang dalawang bodyguard at sina Tevin at Charlotte. Sa kabilang banda, nanatili sa kotse si Simon at ang driver. Si Amanda ay isang babaeng maselan sa kanyang mga plano, at nakakuha na siya ng pila para sa kanya. Kaya naman, sa sandaling makarating sila, maaari silang dumiretso para sa pagpaparehistro. Habang naglalakad sila, ang isang kamay ni Amanda ay nakahawak sa kanyang scarf sa kanyang ulo habang siya ay nakakapit ang isa niyang kamay sa balikat ni Charlotte, natatakot na subukan ng huli na makatakas. Nang makarating sila, pinaupo ng dalawang bodyguard si Tevin sa upuan, at hindi man lang siya ng ahas na tumili sa magaspang na kilos. Kayo, natigilan ang mga staff, na nakitang kakaiba ang kanilang pag-uugali. Kami ay isang pamilya, ngumiti si Amanda sa staff. Ako ang kanyang ina, at narito ako kasama ang aking anak na babae at manugang para sa kanilang pagpaparehistro. Ang dalawang lalaking ito ay kanyang mga kapatid. Sa puso niya, nagmura si Charlotte. Kung mayroon akong nanay na tulad mo, mas gugustuhin kong mamatay at muling magkatawang tao. Pakibigay sa akin ang iyong mga dokumento, sabi ng kawani nang hindi nagtatanong pa. Pagkatapos ay kinuha ni na Charlotte at Tevin ang kanilang mga dokumento. Nang kunin sila ng staff, nagtaas siya ng kilay para tingnan si Charlotte ng makahulugan. Nako, ang nangunguna sa mga headline ng balita. Kabanata 220, nagsalubong ang mga kilay ni Charlotte. May nagpahayag ba ng aking pagkakakilanlan online? Maghintay ka. Paano kung pakasalan ko si Tevin, ngunit bumalik si Amanda sa kanyang mga sinabi? Paano kung tumanggi siyang kumawala ang mga headline at balita? Ngayon na ang mga bagay ay naging ganito, aabutin ng malaking halaga upang maalis ang lahat ng mga balita. Mayroon bang ganoong kalaking pera ang mga Whites? Charlotte, papakasalan mo ba si Mr. Tevin sa iyong sariling kalooban? Tanong ng staff. Kalokohan. Siyempre she's here willingly, Amanda huffed. Paano mapipilitan ng isang tao ang iba magpakasal? Siya ang tinatanong ko, hindi ikaw, sabi ng staff, na isang babaeng nasa edad 50. Nakasuot siya ng isang pares ng makapal na make-up, at siya ang tipo na napakaseryoso sa kanyang trabaho. Saglit na napatulala si Amanda sa babae. I'm asking you, ulit ng staff habang nilingon niya si Charlotte. Pakiusap bigyan mo ako ng 5 minuto, sagot ni Charlotte habang kinukuha ang kanyang mga dokumento at hinila si Amanda at naglakad palabas. Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang balikan ang iyong mga salita sa oras na tulad nito? Ungol ni Amanda. Even the Civil Affairs Bureau staff member can recognize me, ibig sabihin, balita pa rin ako makalat, at halatang wala kang planong tanggalin ang balita, itinuro ni Charlotte. Si Luna ay nakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng media.
Gumastos na kami ng 30 milyon para mawala ang balita. Hindi mo ba alam na kailangan ng oras bago magkabisa ang mga bagay? Ito ay hindi bilang kung maaari mong alisin ito ng tama at mabilis. 30 milyon para tanggalin ang balita. Mabilis na napansin ni Charlotte na may mali sa kanyang mga sinabi. Amanda, itinuturing mo ba akong tanga? Sinabi ko na sa iyo na gumastos na kami ng 30 milyon. Mas malaki pa ang binabayaran namin, nag-aalalang paliwanag ni Amanda. Hindi namin kaya na posibleng itapon lahat ng pera namin ng sabay-sabay. Napakaraming kumpanya ng media, at kailangan naming makipag-ugnayan isa-isa sa kanila. I don't care. Kailangan mong tanggalin ang balita bago ko siya pakasalan. Hindi hahakbang pakanan si Charlotte sa bitag ngayon na nakita niya ito. Walang paraan para baguhin ko ang mga bagay kapag pakasalan ko siya, kaya kailangan mong ipakita sa akin kung gaano ka kahusay. Tama ba? Fine, edrag ito pagkatapos, Amanda sneered. Habang nagtatagal ka, mas maraming sikreto mo ang malalantad sa publiko. Sa kalaunan, malalaman ng buong mundo ang tungkol sa iyong 3 bastos, at magkakaroon na walang kwenta kung sinusubukan mong tanggalin ang balita. Ikaw, dahil doon, nawalan ng masabi si Charlotte. Tama si Amanda. Kumakalat ang balita sa internet mas mabilis kaysa sa magagawa ng mga virus. Kahit 1 minuto ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao, hindi banggitin ng 1 oras o 1 araw. Sa sandaling iyon, bumantong hininga si Amanda, nagbago sa isang mas malambot na diskarte. Pareho tayong gustong ayusin ito ng mabilis na posible. Pagkatapos ng lahat, hindi ito magiging maganda para sa alinman sa atin kung magpapatuloy ito. Kung wala ang isyu mo kay Hector, ang balita kagabi, hindi ko sana isiniwalat ang usapin mo kay Tevin. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng trump card sa aking mga kamay ay mas mahusay kaysa sa paggamit nito ngayon. Ikaw lamang ang may kasalanan sa iyong sarili kung gaano ka kapadalos-dalos na kumilos. Naakala mo matatakot kami sa iyo pagkatapos mong sabihin sa lahat na natulog ka kay Hector, ginawa mo ba? Alam mo bang nakikinig pa rin siya sa mga magulang niya? Sa tingin mo ba, ipagtatanggol ka niya sa panahong ganito? Ikaw hindi man lang siya makakakita ng anumang palatandaan sa paligid ngayong ikaw ay nasa mainit na tubig. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito sa huling pagkakataon. Hindi ako ang babae sa video, at hindi ako ang nag-leak ng video. Sa ngayon, si Charlotte ay parang may sakit sa pag-uulit sa kanyang sarili. Lahat kayo ay patuloy na sumusunod sa akin, ngunit lahat kayo ay maling tao ang pinupuntirya. Paano iyon? Hindi makapaniwalang napangiti si Amanda. Kung hindi ikaw ito sino kaya ito? Natigilan si Charlotte, at napagtantong hindi maniniwala si Amanda kahit nasabihin pa niya sa kanya kung sino ito. Sa katunayan, hindi man lang siya pinakawalan ni Amanda. Mahirap na para sa kanya na makipaglaban sa mag-inang duo. Kung tatawid siya kay Helena pati na rin, ang impyerno ay naghihintay para sa kanya. Hindi ka maaaring magkaroon ng sinuman, hindi ba? Senggal ni Amanda, hindi ako makapaniwala na sinusubukan mo pa ring lokohin ako ngayon. Maniwala ka man o hindi, sasabihin ko kay Luna na ilantad ang 3 bastos na iyon ngayon din. Sa sinabi nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bag para kunin ang kanyang telepono.